Itong si Pulong Duterte po, si Sara Duterte ay Morning, sir. humarap po sa matinding na ito, problema na ito dahil sila po talaga ay pagbabayarin sa kanilang mga matinding kasalanan, kanilang mga pagnanakaw. 'Di ba? So eto, puntahan na natin itong video ni MG ni Makagago patungkol po dito kay Kulaong. So eto po, panoorin natin at reaction na natin. Sinungalingan din na nung sinasabi niya, wala namang katotohanan, maniniwala pa kayo dyan. Walang kwenta. Kayo ang mga tunay na demonyo! So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin na pong matutunghayan ang the biggest taong tulongge sa balat ng social media, mga kahombre ko. Ang taong nagkakaso ng pang-grade 2. At least, nakapagkaso kahit grade 5. The biggest! Duwag, mga kahombre ko! Ang taong akala niya ay makakasindak ang pagkakaso niya sa akin ng kung ano-ano lang. Unggoy! Unggoy! Ang tagal mong nawala. So ngayon, mga kahombre ko, ina-expect ko na kilala mo na talaga ako. Imaginin mo, halos 3, mag-4 na buwan kang nawala sa social media. Dapat bigyan mo kami ang laban sa pagkakataon to pagbalik mo. Kung hindi, dudurugin ka na naman namin ng pinong-pino. Ayun nga lang, Norman. Baka mamaya, pag naisip mo nang bumalik ka, medyo mabangga ka kasi, alam mo yun, mahuhuyo ka na kasi ulit Malapit na, excited kaming lahat, Lords! The biggest 600K daw ang kita daily, mga Aba, ano yan magandang balita yan kung si Kulaong ay makukulong na naman. Hombre ko. Pucha, napakatindi ho. Pero, wag ka. Wala itong bahay, bulok ang kotse. Ito guys, ang sasakyan ni Gonggong. Gonggong Mangusin. Ano? Tangin na, nandito sa Newport. Basement 3. Exit. Tangin na mo, Gonggong. Walang tauhan, inalisan ng mga tauhan kasi hindi daw sila pinapasahod ng tama. Ako naman po, totoo naman po yun na may kulang pa si boss ng sahod sa amin, hindi lang naman ako kahit kaya ba. Ito yung inaperan ni Norman Mangusing ng 50,000 po para po basahin po lahat ng sinulat nila about po kay Sir MG. Natapos na po kami, ang binigay lang po sa akin is 2,000. Hindi lang tuition, kundi full scholarship sila ng Team Caliber. Yan ay dahil sa tulong ninyo, lalo na kayo, mga palipaders dyan. Ito na ho, yung aking unang beneficiaryo. So I'm going to give them full scholarship hanggang sa makatapos na sila. Yes, hindi lamang ho, basta situation yung kabuuan ng kanilang pag-aaral. Sasaluhin ko na. Totoo ba na fully na scholarship niya? Hindi pa. Kahit Wala pa. pero, ang pinakamaganda, mga kahombre ko, wala siyang negosyo. Balita ko sa industry natin, okay na. Ay, okay na. Dumating na ba yung mga diesel natin? Oo, dumating na, pero ngayon, pinapahabot ko na sa Marinduque. Aba, PLM, kaya talaga nila yun. Kasi si PLM, unang-una, alam ko ugali na mahina din ang dibdib noon. Bukod sa mahina ang dibdib noon, wala siyang capability o na ganun kaspan sa akin. Pangalawa, wala siyang political power. at abangan nyo ang Pares ni Manang Casper. Pares House by FLM and Manang Casper. Yan. Pasisikatin natin yan. Sisiguraduhin muna natin, medyo hindi pa namin yung timplada, kailangan masarap na masarap yan. Tapos affordable. Manang Casper, kayang-kaya mo ba yun? Wala na, no? Wala naman talagang negosyo Hindi na po nagkatotoo yan lahat na sinabi ni Kulaong. Bigyan mo nga sila ng idea kung ano nga abangan nila sa Pares House natin. Maganda magparisan dito sa Baguio gawa ng wala akong nakikitang napaparisan dito. At malamig, sarap yung sabaw. Hanggang yun sabi niya, pinangako niya na nga yun sa akin, yun, parisan. Hanggang wala na. Madalas naman akong ginagawa. Palakpakan ng L! L, ha, L! Sa noo! Ang putang inang ihane! Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. At yes, tinatanong niyo, mahuhoyo ba yan? Tandaan niyo to!
by the end of the month of August, may mangyayari ulit na kagimbal-gimbal kay Boss Norman. Norman, masaya yan. Palakpakan natin ulit sa ulo ang putang inang yan. Grabe to mga kahombre ko. Nakakatuwa ho. Imagine ninyo talagang paldo tayo dito mga kahombre ko ha. At syempre napakatindi ho nito. Sa post ho yun ni Norman Mangusin mga kahombre ko. Ito na ho ang pang-episode 28 natin mga kahombre ko. At ayon sa mga kupal na intelektual sa internet mga kahombre ko. Alam niyo na yan ha. Ito daw ay gatas nakakapagod talaga. Extra effort to. Bigyan niyo ako ngayon ng 500,000 views. Let's go! Alam ko naman na kayo excited mga kahombre ko sa episode na ito. Alam nyo kasi, meron akong bit-bit na 1,001 tuwa sa inyong balita mga kahombre ko. Tuwa ako! So ngayon, kailan ba ang huli nating na-content si Norman? Noong Hulyo G's, ang hulihong content natin kay Norman. Ayan o, Norman Mangusin, 5 ang magiging warrant. O ayan, maganda. Grabe, pag Norman, gatas na gatas talaga mga kahombre ko. Ngunit ako ho ay naandito for another type of content at argumento. Excited ka na? Nako! Shit ka, bongguloid ka, mukha kang poke, laki yung mata mo, putang na abnoy. Kasi, naaalala nyo ba yung unang panahong nagkaso si Norman kay MG sa Paranaque? Nung binalikan siya, iyakin pala siya. Di ba? Iyakin. Nung mga walang iya, iyakin pala. Di ba? Yan yun. Pero yung ginawa nila sa akin, magpadala ng bulaklak, magpadala ng kabaong ng patay, pagsugod sa bahay ko, on record lahat yan. May barangay report, may police report, may subdivision report, may logbook na security guard. Hindi nila maiilagan yan. Lumipat ako. Paglipat ko pa lang, pinost na agad ng grupo nila yung bahay ko, yung sasakyan ko, binidyohan, lahat na. Cyber criminal nga sila. Cyber criminal. Yun, hindi nila maiilagan yun kahit anong gagaling ng mga abogado nila. Hindi nila maiilagan yun. Yun yung prima facie evidence. Yung kaso-kaso nila, botik. Yung kaso nila, wala namang kasong ganun eh. Walang hiya yung kliyente nila. Walang hiya yan. Nung siya binalikan, nung siya ininsulto pabalik, iyakin. Halatang ano eh. Halatang makapag-file lang panabla. Hindi ka makakatabla. Ako ang witness mismo sa ikinaso ko sa inyo, institusyon. Doon ako nag-report eh. Eto nangyari sa akin. Sila yung naghahanap kung anong sino yung Puginyo, sino yung ano. Yun yun. Diba? Kasi grupo sila eh. Ipopost ni FG, isi-share ni MG, isi-share ni Resurgence. Alam mo yun, share sila lahat. Kung saan, ang kinasuhan niya ay si Food Genius Vlog, Friends of Food Genius, Mr. and Mrs. John and Jane Santos, owner of 76cm, blah blah blah, may address to mga kahombre ko. Jaime Soner Solis, kilala nyo naman yan. Si Boss Igme, mga kahombre ko. Mark Jason, which is me, Makagago, what's up, man? Eloy Barrientos, aka William Mighty Manong, at John and Jane Doe Operators, which hindi siya sure kung sino yun, basta nilagay niya lang mga kahombre ko. And conspirators ang nakasulat dito mga kahombre ko. So in short, ano ba itong kaso na ito mga kahombre ko? Simple lang ho ito, pero syempre dahil nga pang grade 2 ang kaso, ating nga isa-isa yung talakayin natin mga kahombre ko para lap trip, di ba? So dumating na ho ang resolution mga kahombre ko ng kaso na ito ni Norman sa akin, sa amin mga kahombre ko, kung saan pinagbibintangan niya po kami na kami raw si Food Genius. Para sa Food Genius Group, kaway-kaway! Tinawag niya kaming FG and MG Group. Isa raw ho kaming malaking sindikato, mga kahombre ko. Ang kaso lang naman kaya ikaso ni MG, peanut! Peanut! Pero yung kinaso ko sa kanya, matindi yun. Lalo na ngayon pag napunta na ng court. Bakit? Siya na yung ituturo na pinaka-leader ng sindikatong grupo na yun. Na FGMG Group. Ayun. Food Genius Group.
Oo siya. Ito nga oh. Kaya pala hindi niya mailaglag si Susan Yance. Dahil ngayong pangalang na hindi pa nahuhuli, kung kumanta na Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Naniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasasabi ni Norman Mangusin? Ako po, ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ako napapasok. Ubus na yung pera nila. O yan, Basya, naghanap na ng relo. Ayaw, Wimbledon. Ito yung aking president. Yan yung bracelet na hinahanap nyo. Okay. Ano pa ang hinihintay nyo? Palipad na kayo. Top Hanggang sa makalbo kang muli. Napakadali lang yan, Norman, di ba? Papasok lang ulit kita sa hoyo. Mga 3 times pa. Abangan mo yan. Makakalabas ka, okay lang yan, Norman. Lalabas ka, papasok ka, lalabas ka, papasok ka, okay lang yun. Sanay ka naman dyan, sabi mo, di ba? Di pag nahuli ko, di magpiyasa ako. Ano ka ba? Kahit gayon pa man, Norman, sabihin na natin na papiyasahan mo, whatsoever, it doesn't matter. Kasi stressful pa rin yan. Tinan mo nga, itsura mo, oh. Tingnan ko yung mukha ko. Ang laki nang nagbago. Puta na parang ano? Parang bonggoy. Di ba? Akala ko ba, papiyansahan lang. Putay na, hindi nakasama dito yung may kulong. At may donatin mo! Ako! Nangyari pa talaga yan, puta. Eto ho mga kahombre ko, ang ikinaso niya sa aming incredible, mga kahombre ko, talagang magugulat ho kayo dito ha. Grave threats in relation to RA number 10175, violation of blah blah blah, unjust vexation in relation to blah blah blah. Akala ko ba? So, I'm just fixation lang, pero pahiyan niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Hindi ba ikaw ang nagsabi na unjust vexation lang yan? Ikaw rin naman pala, kinasuhan mo rin pala ako ng unjust vexation. So nga lang, eto na yung resolution. Sabi sa'yo pag grade 2 sabi sa'yo Pang grade 2 pala. Di ba? Di pa grade 2, pang grade 2 kung pang grade 2. Di ba? Okay na yun, pang grade 2 pala ayos yun. At least nakapagkaso kahit grade 2. Di ba? Di ba? Ayun. Ito na lap trip dito mga kahombre ko. Ito na ho ang sumbong nito si Norman Mangusin. Alam niyo naman, sa tuwing siya ay magkakaso, ang plano niya ho ay magsusumbong siya sa prosecutor, mga kahombre ko, na para bang nanay niya yung prosecutor. Pakinggan natin kasi hindi ito yung unang beses na nagbasa ako ng complaint ni Norman, mga kahombre ko. And lagi na lang parang nagsusumbong siya. Alam mo yun? Tingnan nyo, inaapi ako ng mga tarantadong to. Ito si MG, isinirang po si Pugenius. Siya ho yan! Siya si Pugenius! Kasi ganyan yung banat niya, no? Ito na. I am publicly known online personality and philanthropy. What? Nagsinungaling ka? Philanthropist ka? Ito, philanthropist. Ikaw, Eselin, lahat na sulinap, hindi kita bibigyan. Minarkahan ko na yung pangalan mo. Ang kulit mo Di ba? Lumipat ka na, huwag ka na mag-comment dito. I will not entertain you. Ito yung mga makukulit na tawag ng tawag, kaya na-interrupt yung live natin. Ang dami pa nito 25 kayo ito ibibigay Hindi ka maghintay dyan, nabigyan ka. Hintayin mo na tawagin ka. Hindi yung tatawagan mo yung messenger, alam mo naka-live yung tao, di ba? Ngayon, kahit na magpalit ka na ng pangalan, why? Hindi ko na tatawagin yung pangalan mo kahit naaawa ako sa'yo. Kasi bakit? Makulit ka. You don't give consideration to others. Yan ang hirap sa inyo Di ba? Natutuwa yung tao, gusto bamigay. Ini-interrupt nyo yung pagla-live natin. Meron dyan na tahimik lang, kami waiting lang po. Di naman tumatawag. Di ba? Yan. Paano yung mga yan? Di ba? Kayong tawag ng tawag, wala kayong consideration. Lalo ko kayong hindi bibigyan. Kahit pa i-post yung picture nyo dyan na sabog na yung ulo nyo, wala, hindi ako maaawa sa inyo. Bakit? Kasi kayo wala kayong consideration sa iba. Di ba? Wala kang disiplina. Alam niyo na ko, tatawagan yung messenger natin. Philanthropist pa yan baka philanthropist yan. Philanthropist. Ate Virgie, salamat sa 2 jewels. Thank you. Japinay, Ate Shaila Malhotra, Kuya Rick PC, Kuya Elmer. Ayan, Kurimaw, ayan, hello po, Ate Maria Pepalisok. Ayan, mga tropa pips na. Mawawala yung live natin. Tik na yan. Gusto mo, eto mga to, hanap dami na lang to Hanap dami na lang yan, boss. Hindi ka matawag, hindi ka mainit, tatawa ka sa akin. Pag nawala yung live, dami-damay na wala kang consideration sa kapwa mo. S. Celine Elarda Solinap, you will receive nothing from me. Kahit anong gawin mo, hindi ka tatawagin. Unless magpalit ka na ng pangalan mo dyan. Magpalit ka na ng profile picture mo. Kulit nyo Sinabing wag kayong tumawag sa messenger.
Diba? Hindi kayo makapaghintay. Who became widely recognized during the COVID-19 pandemic because of my charitable campaign and public live streams. However, I am not a public officer. Abo! Galing ah! Buhay na buhay ang kamandag ng dekalibring tologes, mga kaobre ko. Iba! Matalino to, talaga matalino to. Ang galing talaga nito. Oo, yun ang dekalibre pag-isip. Imagine ninyo, ngayon naman, sinasabi niya na siya daw ay public at philanthropist, mga kahombre ko. Ang tindi ho nitong hinayupak na to. Mahiya ka sa balat mo, kiningining ka. I have been subjected to a long-running pattern of online harassment. Uy, kawawa. Siya daw ang hinaharas online, mga kahombre ko. Take note, ha? Misleading post and the repeated disclosure of my private information by individuals operating under the name Fujinius Vlog. Paanong private information? Malamang lalabas ang mga private info mo dahil nag-file ka ng COC. Diba? Kasi tumakbo kang senador. Kaya malamang ilalabas ang iyong private info publicly. Minimum yun, Norman. Minimum. Now, Your Honor, I just want to express myself not to be declared as a nuisance candidate because word nuisance will not be applicable in my personality. Qualified to run is qualified under the Constitution. Yes, Your Honor. Even declare you a nuisance because you are not even qualified to run in the first place. Chairman, formal kong ibinibigay sa'yo yung withdrawal of candidacy ko. This is it. Ayan, pirmado ko yan. Walang ano sa akin. Kumbaga, para sa'yo, Chairman, kasi alam mo na, at para naman doon sa mga supporter ko, alam naman ni Manang na mahal ko yan eh. Kaya kung tanungin nyo na lang siya kung mahal niya ako o hindi. Isa pang dahilan kung bakit ko binimidro yung candidacy ko para bigyan ng daan yung kandidatura ni Senator Amy Marcos. So nananawagan ako sa lahat ng mga supporter ko, especially the Filipino Family Club International, na supportahan natin si Senator Amy Marcos to accomplish the given. Ano ba yan? Puta, wala namang bearing sa lipunan yan. So imaginein mo, all these years, tatakbo-takbo kang senador, tapos i-expect mo na walang lalabas sa private info mo? Ano ka? Baliw? Diba? Come on, man, anong klase ito, mga kahombre? Diba? Their actions appear coordinated and consistent across several accounts. Okay, so in short, sinasabi niya, mga kahombre ko, na connected si Fujinius at si MG at yung mga maliliit na vloggers na dinamay niya dito. Yun lang yun, mga kahombre ko. In short, pinalalabas niya talaga na kami isang grupo. Tama? Lalo na ngayon pag napunta na ng court. Bakit? Siya na yung ituturo na pinaka-leader ng sindikatong grupo na FGMG group. I personally view Ang baboy talaga. No? Dude, on the dates indicated in this complaint affidavit, the subject post made by the respondents, I myself captured the corresponding screenshots and screen recordings, and the copies attached herein are true, accurate, and faithful reproduction of what appeared on my screen at that time. Who cares? Una sa lahat, ito na nga yung sinasabi ko sa'yo. Totoong pang grade 2 yung kinaso mo. Now, ikaw ang nagsasabing totoo to. Faithful to. Now, the court won't believe your word. Kasi wala ka pa naman napapatunayan sa korte. Sa korte yan, ha, Norman? Sa prosecutor's office yan, Norman, ha? Hindi pa yan sa korte. Hindi ka na agad yan paniniwalaan. Ang kailangan mo dito ay yung tinatawag na authentication. Kasi lahat ng tao pwede mag-provide ng URL tulad ng ginawa mo na to, see? Tas Facebook post pa. Malamang papaano ang prosecutor's office maniniwala sa isang ganitong klaseng link at post kung wala namang authentication galing sa CICC or NBI or CIDG. Ang tanong, makakapunta ka ba dyan? Sa isa sa mga ahensya ng gobyerno na yan? Hindi. Ang malas mo naman, Norman. Tumawag pala sa akin, agent, government agent. Nagpunta daw si Makaogag sa NBI. Hindi daw siya pinasid. Ay, nang yan. Ayop ka Makaogag. Hindi ka pinasid sa NBI.
Bobo ka kasi. So in short, mga kahombre ko, hindi talaga ito paniniwalaan. Kahit pa maglagay siya ng kung ano-anong klase ng post, ng screenshot, ng link, ng URL, it won't matter. Wala siyang magagawa kundi ang magbigay ng tinatawag na authentication. Yun lang yon, mga kahombre ko. Ano, hindi ba ako yung warat? Unggoy, may prima facie evidence yun. Oo, dito, banda na tayo ha. Thus, I am instituting this criminal complaint against the following respondents whose personal circumstances are unknown as of this moment. Some of them with their respective residence and postal addresses indicated after their respective names, where subpoenas may be served by this Honorable Office of Preliminary Investigation. Inulit niya ulit ang aming mga pangalan, mga kahombre ko. Ito ang mga ikinaso niya sa amin. Punta tayo dito sa... sige, ito. 4 counts of grave threats, 8 counts of cyber harassment, cyber stalking, 2 counts of unjust vexation, 6 counts of violation of the Data Privacy Act. So, wow! Sino naman gumawa nito sa'yo, Norman? Sino naman nagpaiyak sa'yo ng ganyan? Imagine niyo mga kahombre, tingnan niyo Mr. and Mrs. Santos, owner of blah blah blah. Huwag niyo makakalimutan to. Ito daw kasi yun. Sabi, Boss FLM, totoo ba yung i-snipering ka daw ni Pudbobo? O, edi tingnan natin, gawin niya. Pero ako, kung ano yung angulo, Asa? Ayan o. Ayan yung angulo. Ito, itong bukas na to. So, di ba? So, darating ngayon si OIC, hingi tayo ng referral, then, diretso to kay, Ayan na, papasukin mo. Ibig sabihin, ito pala ang Oo. Eh di, tingnan natin yung consequence ng ginawa niya. Dito ako kahapon eh. Pero may picture siya na Ito. sinanya sa'yo, di ba? Hindi niya sinend sa akin. Ipinost nung vlogger na basher ko at nilagay pa headshot. This is not right. Naman siya. Now, hihingin namin sana yung pangalan, kung ilang tao dyan. To whom it my concern, abogado ko na bahala, i-demanda sila. Basta i-type ko sir yung Please, kung ikaw magla-launch ng investigation dyan, nakalive ako, ito yung prompt, andito yung camera kahapon, nagla-live ako, binabati ko yung supporter ko, but nag-post siya na, ayan yung post niya. Tawag na, sniper rifle pa. Diba? Hindi na maganda yan. This is violation of everything. Ipinost nila, yan yung basher Violation of everything. ko na nag-post, ayan o. Siya nung nakano yan, kung Hindi, kasama niya. Pagkakasama sila, 4 sila eh. Makagago, itong Food Genius na to, tapos so ipinost niya yan. So, Grabe ka naman, Norman! Pati mga taong nananahimik na nakatira lang sa pamamahay nila. Idinamay mo pa! Ito pa ang pinakamalupit. Nilagay mo pa ngayon sa alanganin ang trabaho ng guard, which ngayon mga kahombre ko, wala na siyang trabaho. Actually, pinatalsik siya. Dahil sa kanya mismo nang galing kung sino yung nakatira sa tinuturong bahay ni Norman. so hindi ko alam, baka sila may connection. Baka may connection. Sige na. Ano ba yan? Si may-ari ba yan? Renter? May-ari ng kwento, anak ng ng may-ari. Anak ito, Santos, itong... basta, ito, baka hindi naman siguro sa baka... hindi, walang angulo eh. Ito yung angulo, walang ibig. Andiyan ako nakaupo eh. O, kung titignan mo. Oo. Galing sa taas yung picture eh. Sumingit dito sa 2 butas. Laktawan na natin yun yung mga nung kaso. Vehicle plate number! Okay. Ito yung front, Lakanilaw. Ayan. Lakanilaw na kupal. Paano naman kapag hindi peke? Anong gagawin ko? Basta kasira ang ginawa mo. Anong gagawin ko sa'yo? Para makabawi naman ako. Palo ko yung mukha mo. Palo ko yung plaka ko sa mukha mo. And surveillance images taken from private vantage points constitute violation of the Data Privacy Act. Ito daw yan, mga kahombre ko. Sabi naman, paano ka naman nakasigurado na yung mag-asawang yan? Boss. Paano mo nasisiguradong yan si Food Genius? Boss, tropa namin yan. Meron kami GC, send ko sa'yo mga screenshot, gusto mo? Itong nag-picture sa akin, gano'n mo ito kakilala? Ayan, sir. Kaibigan nila yan, sir. Ayan yung nasa GC rin. Kasi isa ako dun dati, kaya lang, wala naman pakialam sa pabuya mo, sir. Gusto na lang kitang tulungan kasi nakakaawa ka rin eh. Hindi, huwag ka maawa sa akin. Huwag ka maawa. Pakinggan mo, kung ikaw matalino ka mag-isip, sa tingin mo ba ma-afford ko magbayad ng 1 million down payment sa bahay na inuupahan ko kung wala akong pera? Ayun nga. Tama mali? Mali. Tama. Alam mo ba kung magkano upa? Alam mo ba kung magkano upa rito? Hindi naman, sir. Wala idea. Hindi, ang idea rito, nakita mo yung laki ng bahay, di ba? O, ang upa rito, 140. Ang kailangan mo, 2 months deposit, 4 months advance, 1 million. Nakit mo? Oo, laki pala, no?
Di ba? Ngayon, itong Santos na to, ala na to. Makukulong to. Walang problema to. Ngayon, ang gusto ko, kasi nagpa-imbestiga na ako, nakita na yung angulo kung sino yung nag-picture, pati yung nag-video sa harapan. Ngayon, magkikipag-usap ako dito sa admin, hihingi ako ng investigation, bahala na abogado ko sa mga Santos. Okay, sir. Now, yung Food Genius ang gusto kong matumbok. Okay, sir. Sige, Ngayon, kapag mag-send ako sa inyo ng mga screenshot, sir, para makikita may mga real account. Hindi, Kasi, sige. Hindi, baka hindi naman real account. Baka naman yan gamit lang din yung picture. Hindi, sir, personal. Kaya Sir, personal to. Titignan natin kapag yan Tignan mo muna, proof sir. Sige, na to. makikita mo naman, sir. Hindi naman ako manghingi agad sa'yo. Titignan mo muna. Okay, pag nakita yan na may proof, ganito, pa-authenticate ko muna ha. Oo, sir, walang Kapag problema. authenticated, sige. Kung alam ko, nangangailangan ka, madali akong kausap. Basta yan ay totoo. The moment na in-authenticate ng Cybercrime Division yan, na yun na yan, sige. Okay. Maraming salamat. Okay, kilala mo na ako. Save mo tong number ko. Iko-compile ko lang, sir. Save mo tong number ko. Sandali, save mo tong number ko at isi-save ko yung number mo kasi hindi magri-ring sa telepono ko kapag hindi nakasave yung number. Okay, sir. Okay? Okay, sir. Anong pangalang isa-save ko rito? Ano na lang, sir? Kenneth. Kenneth. Sige, Kenneth. Maraming salamat. Okay, sige. Anyway, sakyan natin! Depending on the specific prohibited acts committed, the applicable penalties range from 1 year to 5 years of imprisonment and fines from 500K to 2 million pesos as these violations were committed through information and communication technology. Blah, 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 blah. Punta na tayo sa dulo kasi napasagad na ho ang pagsusumbong niya sa nanay niya. Tada na natin! The harassment, threats, humiliation, and stalking inflicted upon me have caused severe emotional distress. Papatayin kita sa inggit. Ibabaon kita at ililibing kita ng aking mga ngiti. Nge. Yan pala yun, emotional distress. Di ba? Anxiety, Ilips-tulis mo yung edits ko, bobo. Tarantado, kumakain ng burat yun, si Mayo. Bobo mo. Pwede ba di makaka-score? Siyempre, pakakainin ko ng titi yun. Ano ka ba? Bobo ka, no? Bobo. Si Mayo di ako naka-score. Bawad na buha ako. Tarantado, kumakain ng burat yun. Bobo. Kahit parating mo kay Mayo, kumakain ng titi yun. Siyempre, pinakain ko ng titi yun. Ano ka ba? Hindi siya pwede magmayabang sa akin. Silang pamilya niya, lahi niya, bakit hinampas ko ng titi sa mukha yun? Kung may boyfriend siya ngayon, pakilips to lips na lang yung edits ko. Ganun lang kasimple yun. Ano ba? reputational damage, and fear of my life. Pero buburahin kita. Yan ang pangako. Bigyan mo ko 5 araw. Diyan mismo sa San Pablo, buburahin kita. Hindi mo na kailangan ng waiver. Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, paano babarilin kita sa ulo? Diyan, dumikit ka lang sa gate ko, dumikit ka lang. Babarilin na kita sa ulo. Pero magpasalamat ka, magpasalamat ang pamilya mo. Wala kang inabutan kahit isang tao ko na naiwan doon nung panahon na pumunta ka. Kung meron, hindi ka uuwing walang putok sa ulo. Pero buti na lang wala ako doon. Kasi kung nagkataong nandoon pa ako, hindi ka uuwi na San Pablo nang wala kang putok sa ulo, tarantado. Diretso ikakahon na namin yan. Ganon kasimple yun. Ano ka ba? Pag sinabi kong ikakahon ko si Ogag, ikakahon ko si Ogag. I reserve the right to claim no less than 20 million pesos in moral and exemplary damages in separate civil action. O dyan, laki yan. Laki ng hinihingi ni Kulaong Kaya lang, alam nyo, yung kinaso ni Kulaong na yan, yung 20 million, yan yung mga pinapangako niya sa kanyang mga inuutangan. Yan yung mga pinapangako niya na pambabayad niya sa kanyang mga inutangan nung mga nakaraang panahon. Ngayon, paano pa niya mababayaran yung mga utang na kanyang ginawa kung eto pong kaso na ito ay nabasura? 20 million pesos na sampiga! Palakpakan! Ang putang inang yan! Ngunit, sa kasamaang palad, mga kahombre ko, ito ang nangyari sa resolution, mga kahombre ko. Ito ho ang naging resolution. Well, ayoko namang sabihin sa inyo agad kung ano nangyari. Baka naman ma-excite kayo. Pero ito ho ang resolution. Basahin natin. A thorough and exhaustive evaluation. Alam, pagod din yung prosecutor sa'yo of the evidence on record. It appears that there is no prima facie evidence. Kasi wala kang prima facie evidence. Tanga! With reasonable certainty of conviction that respondent committed the crimes imputed by the complainant against him are hereby dismissed for lack
of merit. Norman! Sabi ko sa'yo, pang grade 2 eh. Kaso lang, this August, Norman, meron kaming maganda surprise sa'yo. Surprise, surprise! Kung ako sa'yo, Norman, mag-live ka na. Para naman kawaan ka ulit, di ba? Anyway, I hope you guys enjoyed. Congratulations kay Food Genius, kay Mighty Manong, kay Consigme, at sa akin, at syempre kay Madam Santos, Mr. and Mrs. Santos. At least, hindi natin kailangan magbayad ng 20 million. One love, good fucking vibes. One love. Ayun. No? So, talo po sa kaso si Kulaong. Na-dismiss po yung kaso na ikinaso niya dito kay MG, kay FG, kay Mighty Manong, at sa kung sino-sino pa. Wala pong kwenta nga kasi talaga yon. Pang grade 2 nga talaga yon. Yun yung tinalakay ni MG nung mga nakaraang panahon. Actually, alam naman na natin na talagang mababasura yun. At wala talagang mangyayari dun sa kaso na yun. Kasi nga po, mababasura at mababasura lang yun dahil wala nga pong kwentang kaso yun. As in, wala talagang kwenta. Kuya Tommy, Zeresa Force, Mary Penoses, Jeb Virgo, Lahore Vlogs. Hello po, Ate Rita Martinez. Ayan. Ate Macha Mochi, madikot talaga kay Kulaong minama. Madikit talaga kay Kulaong minamala sa Ate Macha Mochi. Kuya Elmer, violation of everything. I cannot see any logic in there. Ayun nga. Namo Kulaong, wala ka pa ring pagbabago. Wala po talagang pagbabago yan, Ate Shaila Malhotra, Rick PC. Wala talaga, hindi po talaga nagbabago ang isang Kulaong. Actually, nitong mga nakaraang panahon, meron pong mga nagbibigay nga sa atin ng info na si Kulaong, lagi nakikita sa mga kasino, laging nakikitang may kausap sa telepono, laging na merong Linda Lopez, hello po. Lagi po nga may nagsasabi na si Kulaong natalo ng ganito, natubos na naman daw yung Ford na bubulok-bulok, mga ganon. Nakita daw nila kasama itong si Alex Skywalker, mga ganyan. Pero kasi nga hindi naman na kasi relevant si Kulaong. At wala naman talaga ng bilang yan si Kulaong. Nadurog na po talaga siya ni MG dito po sa SOCMED. Nitong mga nakarang araw, may upload to nakapag-upload pa tayo ng isang video, nagparamdam, pero wala po talaga, hindi po talaga makakabalik na sa limelight si Kulaong. At pahiyang-pahiya na po ito sa mga nangyari sa kanila ni MG. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa ating live na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Mga tropa tips natin Thank you. Si Ate Virgie Badjola, meron ulit. 2G Wall. Salamat po. Salamat sa pakulay, Ate Ay Morena at sa 4G Wells, Ate Virgie Badjola. Ayan. Shoutout kay Ate Michelle. Mga tropa pips natin, sila Ate Ira, Ate May Alcantara, Big Mama, Kuya Henry, Kenkel, Mami Bex, lahat po ng mga tropa pips natin. Ate Glenn Magramo, Ate Agnes, Go Jar. Ayan, salamat po. Nailinda Lopez, thank you po. Ayan, ingat po kayong lahat dyan. Babush, ingat po kayong lahat sa inyong mga gagawin ngayong linggo. Salamat po. Hey. Sa bawat balita, kailangan malinaw. Hindi chismis, hindi liko ang daan. May boses na tapang, may isip na handa para sa Pilipino. Tamang info ang dala. Sa gitna ng ingay at fake na salita, may vlog na diretso, walang daya-daya. May paliwanag, simple at totoo, para sa bawat tao. Hindi panik sa gulo, kundi sa kaayusan. Pagulad ng bayan ang laging dahilan. May critical na isip, may respeto sa batas. Kung ano ang tama, iyon ang lalabas. Hey, mak, kamang